Yun, so ito na guys yung ating bagong controller from Doyoki. This is retro game controller for Nintendo Switch Lite, V2 or OLED. So ayun ang kanyang box guys, kita na agad natin yung ating controller dyan. Box, napakasimple lang, wala ibang design. May logo ng Doyoki dito, tapos sa likod. And guys, yung ating product name, model, yung kanyang weight at yung kanyang platform. So ayan. So available to guys sa black tsaka sa platinum. So ang pinadala po ng Doyoki is platinum. So tara check natin to guys, unbox natin. So inside the box guys, syempre meron tayong user manual. Next meron po tayong charging cable, USB to C. Tapos ito na guys yung ating Doyoki Retro Game Controller for our Nintendo Switch. So kaya siya Retro Game Controller guys is ginaya yung kanyang design sa GameCube controller po, no? So ayan guys, so meron tayong ano rito, joystick. Tapos meron tayong A, B, Y, X button, yung ating D-pad. Tapos sa ibabaw guys, ayan ang kanyang Type-C port. Ayan, meron tayong LZL, RZR button sa ilalim, ayan. Sa likod po, ayan, meron pa yung additional na macro buttons. Tapos, inside the box guys, meron po siyang kasamang thumb grip. Ayan. Para ma-replace yung ating mga thumb grip dito, no? So, iba't iba yung sizes. Depende po sa trip nyo or depende po sa laki ng kamay nyo, no? So, ayan, mamaya po try natin yan. So, ito guys, yung ating Switch OLED. Try natin yung ating Doyoki Retro Controller. So, press lang natin dito guys sa pinaka-button niya, no? Yan. So, slide lang natin siya dito guys sa ating Switch. Yan. So, size comparison lang guys. Ito yung Joy-Con. Ayan. Talagang halos doble yung kanyang laki. Yun. So, pag-usapan naman natin guys kung ano meron sa features itong ating bagong Doyoki Retro Game Controller. Siyempre, ang pinakauna guys yung kanyang grip, no? Kasi yung ating Nintendo Switch Joy-Con, 'di ba? Medyo makitid yun guys. Medyo maliit, minsan mahirap i-grip. May mga times din na nakakangawit maglaro kapag for example, naglaro ka maghapon. So, with this Doyoki game controller is ayun, meron siyang magandang grip. So, mas ma-handle mo, mas mahawak mo ng maayos ang inyong Nintendo Switch. Second, yung kanyang design. So, kung fan ka guys sa mga retro gaming, so sa mga batang 90s dyan, I'm sure ma-appreciate nyo ang design ng ating Doyoki Retro Game Controller. Napansin ko rin guys na medyo magaan siya, no? Meron lang siyang 182.5 grams. So, kahit maglaro ka maghapon guys, hindi siya nakakangawit gamitin. Unlike sa iba kasing may mga controller na medyo may kabigatan. So, kapag mga ilang oras ka naglalaro, papansin mo nakakangawit kasi nga, ayun nga, medyo mabigat. Unlike dito kay Doyoki na magaan lang siya guys. Next guys, yung kanyang replaceable thumb grip. So meron siyang kasamang apat na guys, thumb grip. Pwede nyo i-custom. So depende sa trip nyo, no? So kung medyo malaki guys yung daliri nyo, meron kayong apat na option para palit-palitan ng ating thumb grip dito kay Doyoki Retro Game Controller. And syempre guys, this is wireless controller. Pero kung gusto nyo maglaro ng guys, wired, pwede rin sa kanya. Tapos i-on nyo lang po guys yung Pro Controller wired communication. And next guys, meron po itong key mapping customization. So kung papansin nyo guys, meron po yung letter M na button. So long press nyo lang yan guys para ma-customize nyo or ma-key map nyo yung mga buttons depende po sa trip nyo. Next guys, meron din po itong turbo function. Personally ako guys, hindi ako mahilig gumamit mga turbo function, no? Pero kung kayo, kung gusto nyo gumamit ng turbo function, pwede po dito yung kay Doyoki Retro Game Controller. So turbo function guys, for example, may ka maglaro for example ng Smash Bros. So kunyari, susuntok ka ng gusto mo sunod-sunod. So isang click lang guys using turbo function, na siya, sunod-sunod na siya susuntok, parang ganun siya. Next guys, sa ating features, meron po itong vibration adjustment. So click lang po natin yan guys, tapos para ma-adjust siya is move natin yung ating joystick left or right. And then last guys, meron po itong wake up button. So for example, naka-off ang yung Nintendo Switch, hindi nyo na kailangan guys i-press yung power button. So press lang po natin yung ating home button sa ating Doyoki controller. So automatic, mag-on na po yung ating Nintendo Switch. Yun, so ano nga ba yung mga nagustuhan ko rito sa ating Doyoki Retro Game Controller? Me as a batang 90s guy, sobrang na-appreciate ko yung kanyang design, no? Lakas makano niya eh.
GameCube vibe. So napaka nostalgic ng kanyang design guys, no. So reminds me of nung kabataan ko. Grabe nung kasagsagan ng GameCube. So ayun, sobrang gusto ko yung design nito. Next, yung kanyang gaan. So 182.5 grams lang guys. Sobrang gaan lang talaga niya. Hindi siya nakangalay gamitin. So may mga na-try kasi ako ibang controller medyo mabigat. So kapag naglaro ako, talagang binibitawan ko muna, nagpapahinga muna ako, tapos talagang ayun, sobrang nakakangawit. So ayun, ito kay Doyoki, nagustuhan ko talaga yung gaan niya. And then next, yung kanyang replaceable thumb grip. Ang maganda pa rito guys, meron na siyang free na 4 na thumb grip. So hindi mo na kailangan bumili ng additional thumb grip para ma-replace mo siya. So meron na siyang free customizable thumb grip. And then bukod doon, syempre yung iba, halos lahat naman ng ibang controller ngayon, may mga macro buttons, tapos may mga turbo button, ayan. Kumbaga yung ibang features kaparesa ng ibang controller. So ayun po yung tatlong nagustuhan ko dito kay Doyoki Retro Game Controller. Yun, so dyan natatapos guys ang ating unboxing sa review ng ating bagong Doyoki Retro Game Controller. So kung interesado kayo rito guys sa ganitong controller, meron po tayong link dyan sa may description para makapag-order po kayo online. At syempre maraming salamat sa panonood mga sir. Kung di ka pa nakasubscribe, please like, share, and subscribe para mas marami pa tayong videos na abangan. God bless mga sir and peace.